Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang linggong ito ay tinatawag ding Letare Sunday, ibig sabihin magalak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Sa paghihirang ng Diyos sa sinumang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak, na magkaharap-harap na sila." Nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ng anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tayo pong lahat. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Tugon.
Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin, habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadiliman, dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, nararapat tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa ulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat ng mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ikabungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kaya'y banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Wika mo'y aming irinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutugtugin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabay, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, iyan nga. Hindi, kamukha lang, wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Kaya't pumaroon ako at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Ewan ko po, sagot niya.
Dinala nila sa mga Pariseyo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa sa Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseyo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Nagilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseyo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ang mga Hudyo na siya'y dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang mga magulang ng taong iyon at tinanong sila, "Anak ba ninyo ito? Talaga ba siyang ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam po naming siya ang aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpadilat sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Siya'y may sapat na gulang na at makapagsasabi ng tungkol sa kanyang sarili." Ganito ang sabi ng kanyang mga magulang dahil sa takot sa mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y may sapat na gulang na. Siya po ang tanungin ninyo." Kaya't muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong iyon." "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi," tugon niya. "Isang bagay ang alam ko. Dati akong bulag, ngunit ngayon nakakakita na." "Ano ang ginawa niya sa iyo?" tanong nila. "Paano niya pinadilat ang iyong mga mata?" Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyong pakinggan. Ano't ibig ninyong marinig uli? Ibig din ba ninyong maging alagad niya?" At siya'y inalipusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ni hindi namin alam kung saan nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang katakataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong pinadilat niya ang mga mata ko. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Buhat sa pasimula ng sanlibutan ay wala pang nakapagpadilat ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo, kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba siya ni Jesus. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Isang kahatulan sa sanlibutan ang pagparito ko upang makakita ang mga bulag at mabulag ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong malapit sa kanya at siya'y tinanong, "Ibig mo bang sabihin, bulag din kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sinasabi ninyong nakakakita kayo, kaya't nananatili ang inyong mga kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.
Kamusta? Hanggang saan kayo nanatiling gising? Natapos ba? Mahaba-haba yung kwento. Baka pagdating pa lang sa noong panahong iyon, tulog na. Kasi mahaba yung kwento, pero talagang detalyado kasi, no? May tinuturo sa atin dito na dapat pinakinggan natin ng mabuti para nang sa ganun nasagot ang marami sa katanungan natin. Ngayon po ay tinatawag na Letare Sunday. Sabihin nyo nga po, letare. Ang ibig sabihin, magalak. Maging masaya. Magsaya. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, magsaya ka naman. Wala eh. Bahala kayo. No? Pero tingnan natin, balikan natin ulit yung ating paglalakbay. Nasa ika-4 na linggo tayo. 2 linggo na lang, papasok na tayo sa mga mahal na araw. At kung papakinggan natin ito yung naging at magiging gabay natin sa ating pong paglalakbay. Noong unang linggo ng Kwaresma, review tayo ulit, ha? Unang linggo ng Kwaresma, saan tayo dinala ng ating pagninilay? Unang linggo. Desyerto, sa ilang. At doon, sabi, 40 araw, 40 gabi siyang tinukso ng dyablo. Pero napagtagumpayan ni Jesus ang bawat panunukso. Kailangan lang talaga alisin, no, lahat ng bagay na magdi-distract sa atin sa mga sa dapat nating gawin. Kasi sa ilang, wala lahat doon. Ilang lang. At ikaw at ang Diyos lang. So kung ano man yung mga meron sa atin, wala yan. Ano yung mga distractions? Social media, TV, gadget. So alisin mo yan, no? Para mas makapag-concentrate ka, makapag-focus ka. Ikalawang linggo, saan tayo dinala? Puro yukuan ng yukuan. Bundok. Tandaan nyo, sa bundok. At doon ay pinakita ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pero higit doon sa pagbabagong anyo, ipinakilala sa atin, sino ba si Jesus? At ang sabi, siya ang bugtong na anak, pakinggan ninyo siya. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, pakinggan mo siya. Dalawa lang naman yan. Sinong papakinggan mo? Ang boses ng Diyos o ang boses ng demonyo? Kayo nang makakasagot niyan kung sinong pinakikinggan. No? Ikatlong linggo, saan tayo dinala? Sa balon. Dinala tayo sa balon at sa pakikipag-usap ni Jesus doon sa babaeng Samaritana na mag-iigib para mapawi ang kanyang pagkauhaw, pero nang makita niya, makausap niya, makilala niya sa Jesus, napawi ang lahat ng kanyang pagkauhaw. Nabuhayan ng pag-asa dahil kay Jesus. Malinaw po ba? Ika-4 na linggo. Isang bulag. Pinapunta sa tubig sa Siloe, na ibig sabihin, sinugo. Tubig ng Siloe. Sino ba ang sinugo? Si Jesus. Pero laging ganito, no? Si Jesus ang nakipag-usap sa babaeng Samaritana. Si Jesus ang nakipag-usap dito sa lalaking ipinanganak na bulag. Specific po, ipinanganak na bulag. Iba kasi yung pinagaling niyang nabulag kesa doon sa ipinanganak na bulag. So, kung ngayon, ang kwento natin ay nakasentro sa pagpapakita o sa pagbibigay liwanag sa mata ng isang bulag, at ngayon ay Letare Sunday,
Ang paanyaya sa atin, kung gusto mong maging masaya, kailangan mong magkaroon ng bagong perspective, bagong pananaw. Kailangan mong tingnan ang buhay mo sa ibang pananaw. Kasi baka yung tingin mo sa mahabang panahon, laging nakatuon doon sa ikasasama ng loob mo. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ka bulag. Mahirap kasing gamutin yung nagbubulag-bulagan. Mahirap din gamutin yung kung ano lang ang gusto mong makita. Kailangan mong lawakan. Baka mayroon kang hindi nakikita kasi ito lang, nandyan ka lang, limitado, pero lawakan mo. Kung gusto mong maging masaya. Kasi ito yung panawagan. Ayaw naman ng Diyos na mabuhay ka sa kalungkutan. Ama namin, Ang panya, mabuhay ka sa, maging masaya sambahin ka. ang ngalan mo. Mag-rejoice Mapasa amin ka. ang kaharian mo. Sundin ang loob mo Kasi dito sa tingnan niyo mo, lupa para nang sa Pinagaling ni langit. Jesus, yung Bigyan lalaking mo kami bulag. ngayon ng aming kakanin Pero sa saan araw-araw. nag-focus yung At mga patawarin mo Pariseo? kami sa aming mga sala. Para Imbis ng na maging pagpapatawad masaya, namin sa nagkakasala yung ibang sa tao, amin. yung mga At huwag Pariseo mo kami na itong ipahintulot sa dating tukso namamalimos at ay ihadya mo pinanganak kami ng bulag, sa lahat ng imbis na masama. maging masaya sila dito, kini-question na ngayon. Kini-question yung paraan ng pagpapagaling, kini-question sino ang nagpagaling. Kaya imbis na maging masaya, wala, nagtalo-talo, nagalit, mayroong itiniwalag. So, Ama ngayon, alam namin, mo na, sumasalangit bakit hindi ka nagiging sambahin masaya? ang ngalan mo. Mali Mapasa ang amin ang pagtingin kaharian mo sa buhay. Sundin ang loob Baka mo mali. dito sa lupa para nan sa langit. Sisi Bigyan mo tayo kami ng ngayon sisi ng aming sa kakanin buhay, sa sa kung araw-araw. anong nangyayari At sa buhay patawarin natin. mo kami sa Kaya aming nga mga bahagi sala. nito, di ba? Sino Para ba may ng kasalanan? Siya pagpapatawad o yung namin sa magulang? nagkakasala sa amin. Eh dito, At huwag hindi mo na, kaming wala na. ipahintulot sa tukso. Walang ganun. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Kasi ang hinayaan ng Diyos, sabi dito, hindi siya o ang magulang, kundi mag-focus tayo para mas makita ang kapangyarihan ng Diyos. Baka nakafocus ka sa sakit mo, sa rayuma, baka nakafocus ka dyan. Kaya hindi ka nagiging masaya. Ba't di ka mag-join dito? Araw-araw may bingguhan. No? Dito. Naglalakad ka. Basta piso-piso lang, ha? O naman yung libo-libo na. Okay naman yun. Libangan, di ba? Libangan. Kasi nagmumukmuk ka dyan. Dumaan ka dito, doon. Pag araw-araw hapon may bingguhan dito. No? Pero relax lang eh. Kasi mag-focus ka sa problema, mag-focus ka doon sa mga bagay na Ama paano namin, ka magiging masaya din. Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Kasi nandyan na yan eh, Mapasa di ba? amin May ang mga bagay na kaharian. hindi mo na maaalis Sundin yan. ang loob mo Kailangan mo dito sa mabuhay lupa kasama yan. Para nan sa langit. Bigyan mo Kung kami nakafocus ngayon ka ng lagi aming doon sa kakanin ginawa sa ng ibang araw-araw. tao, At sa'yo patawarin o mo kami kahit sa aming minsan mga hindi sala. nga sa'yo eh. Para ng pagpapatawad namin Feeling sa mo lang, nagkakasala nasaktan ka eh. sa amin. At huwag mo Pero kaming nag-focus ka sa ipahintulot taong tukso. yun. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. At sinisisi mo sila sa kalungkutan mo, hindi ikaw yan. Hindi na ibang tao, ikaw yan. Pero ngayon, lumalapit si Jesus sa atin, sinasabi sa atin, magtungo ka sa Siloe, magtungo ka sa Sinugo, magtungo ka kay Jesus para mabigyan ng bagong pananaw, bagong pagtingin, magliwanag ang ating mga mata at makita mo na hindi ka pala mahirap. Minsan ganun, no? Hindi tayo mahirap. Yung pagtingin mo lang ang mahirap. Dati, oo, mahirap. Pero ngayon hindi ka na mahirap. Pero hindi mo binago ang pagtingin sa buhay. Minsan po, no? Dito kasi sa atin, di ba, no? Kitang-kita natin yung kahirapan. Pero pag tinitinang, mahirap ba talaga? Eh kahit yung mga yung nasa gilid ng kalye nakatira, naka-aircon, mahirap ba yun? Pag pumasok ka, malalaki yung TV, mahirap ba? Hindi naman, di ba?
Dati wala talaga. Dati pag sinabing mahirap, wala kang telepono. Ngayon, kahit yung mga namamalimos, may cellphone. Pa-Gcash na lang po, pa-Gcash. No? So, mahirap ba talaga? Kasi para bang umahon ka na, di ba? Umasenso, hindi naman laging mahirap. Umasenso ka naman, tingnan mo din, no? Ano yung buhay mo noon kumpara sa buhay mo ngayon? Kung noon, pwedeng mahirap ka pa sa daga, ngayon hindi na. Kaya lang naiwan yung pagtingin mo doon sa mahirap lang kami. Kaya kung anong mayroon dyan, ano yung dumarating na biyaya, hindi mo nakikita. Hindi ka nagiging masaya. Sa mga senior citizen, okay na yan. Dati ka namang nagsusumba. Dati ka namang nagtutupis. Dati naman. Diba? Naranasan mo na. Ngayon para pag tumitingin sa sarili, kawawa naman ang katawan ko. Sisisihin mo pa yung katawan mo kasi yung asawa mo sa iba na tumitingin. Diba? Ito, no? Tingnan natin, yung paanyaya na Jesus sa atin. Si Jesus ang pakinggan natin. Huwag itong mga Pariseyo na wala nang ibang nakita, kundi yung wala namang pangit, di ba? Wala ang pangit na nangyari, pero pangit ang nakikita nila. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Pangit ba yan? Kung pangit yan, huwag mo nang tingnan. Pangit eh. Tingnan nyo lang, no? Wag doon sa wala, ha? Wag sa wala. Tingnan mo kung ano ang nandiyan dyan. Kung ano ang mayroon, matuto kang magpasalamat, matuto kang maging masaya sa kung anong mayroon. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Ating ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay. Habang ating itinutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga laiko sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa isa't isa. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami ngayong maraming pinagdaraanan. Pagdurusa sa kadiliman ng gabi, ikaw naway manatili. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang kanilang masariwa ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggan na liwanag ang mga yumao naming mahal. Kami dumadalangin. Ama, ikaw ang aming liwanag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at may dulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging dinaiba sa amin upang ang sangkatauhay na muhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kami ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala, ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang, upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Manang banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming naging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Nagmula ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus mo, ikaw ng katawan. Walang katulad ng kaligayahan ang sa puso'y naramdaman. Wala akong dapat pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya ako dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father.